At ayan mga ka-crypto, matindi po ang balita natin dito sapagkat ang sabi sa title natin dito ay developer. Galing po ito sa isang kilalang developer. Sabi rito, when XRP God candle finally arrives from this area. Ayan, mas mainit pa sa panahon ang usap-usapan tungkol dito kay XRP sapagkat sa loob ng mahabang panahon parang nakapako ang presyo ni XRP. Marami na ang nainip, marami na ang sumuko at marami na rin ang nagtatanong kung kailan ba talaga matatapos ang ganitong klaseng market action. Pero ngayong buwan, may isang pananaw mula po sa crypto analyst dito na si Bird o mas kilala bilang Bird XRPL. At siya po ay muling nagpasigla sa community. Sapagkat ang kanyang prediction, ang inaabangang XRP God Candle ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang posibilidad na maaaring mangyari sa loob lamang ng isang linggo. Hindi po tayo mag-uusap ng mga nakakabagot na history. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kasalukuyang sitwasyon. Si XRP ay matagal na pong nakakulong sa ilalim ng isang matigas at persistent na descending resistance line. Ito po yan. Para itong isang spring na pinipress ng husto. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang pressure sa loob. At ayon po kay Bird, kapag bumigay ang resistance na ito, hindi tayo makakakita ng dahang-dahang pag-akyat. Ang aasahan natin ay isang mabilis na pag-erase ng lahat ng nakita nating hirap sa nakalipas na 18 buwan. Kaya yan ang siyang ating pag-usapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit ganito katagal ang pag-ipon ng presyo sa descending trend line. Kung titingnan po natin ang daily chart ni XRP ngayon, ayan, makapansin natin ang isang malinaw na pattern. Mula sa all-time high na $3.65, ang presyo po ay patuloy na gumagawa ng mga lower highs. Ito ang tinatawag nating descending resistance. Ito po yan, yung kulay puti na pababang linya na nakikita natin dito. Ang presyo ngayon na nasa $1.09 at yan ay halos dikit na tayo sa linyang ito. Sa madaling salita, ang space para sa galaw ng presyo ay paliit na po ng paliit. Ngayon sa aking opinion, ang ganito pong klaseng market structure ay nakakadagdag sa stress ng bawat trader. Pero kung titingnan natin ito sa perspektibo ng smart money, ito ay isang accumulation phase. Ang pag-compress, ang pag-compress ng presyo sa isang narrow range ay hindi nangangahulugan na walang nangyayari. Sa halip, ito ay patunay na may matinding bakbakan sa pagitan ng mga sellers na gustong ibaba ang presyo at ng mga buyers naman na sumasalo sa bawat pagbagsak. Para itong isang dambuhalang dam na pinipigilan ang daloy ng tubig. Habang tumataas po ang pressure, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon para sa mga nasa maling side ng trade. Naniniwala ako ng kasalukuyang $1.09 na price level ay hindi lamang po basta support. Ito po ay isang launch pad. Ang tagal ng consolidation ay nagpapahiwatig na kapag naganap ang breakout, ito ay magiging napaka-explosive or sasabog po talaga. Hindi ito yung tipo ng pag-akyat na bibigyan ka ng maraming pagkakataon na makasakay sa gitna. Ito ay mabilisan, brutal at biglaan. Ngayon, ano nga ba ang tinatawag na God Candle at paano nito mababago ang lahat? Sabi ni Bird, yan, balikan natin. When the XRP God Candle finally arrives from this area, ang asset ay hindi na dahan-dahang aakyat. Yan. Ang kanyang inaasahan ay ang pag-reclaim ng presyo sa loob lamang ng ilang araw. Kaya isipin po ninyo yon mga ka-crypto. 18 months na pag-sideways.
ay kayang burahin sa loob ng isang linggo. Para sa marami, ang God candle ay isa pong term na ginagamit kapag ang presyo ay tumalon ng napakalaki at napakabilis na hindi na halos makita sa chart kung saan nanggaling ang presyo. Sa aking opinion, nakaka-excite pakinggan ang God candle. Pero bilang mga traders, dapat po tayong maging rational. Ang concept po ni Byrne ay nakabase sa ideya ng market efficiency. Kapag ang market ay masyadong matagal na suppressed o pinigilan, ang energy na naipon ay kailangang bawalan. Hindi ito pwedeng manatili sa ganoong state habang panahon. Sa aking palagay, ang God candle ay hindi lamang isang random na event. Ito ay resulta ng isang liquidity crisis. Kapag ang lahat ng mga naka-shorts ay na-liquidate at lahat ng mga sellers ay naubusan na ng supply, ang kailangan na lang ay isang maliit na spark para magsimula ang chain reaction. Ang nakikita kong danger dito ay yung FOMO. Kapag dumating po ang God candle, siguradong magkakagulo ang lahat. Kaya ang mahalagang tanong ay ito: handa na ba? Handa ka na ba bago pa man ito mangyari? Huwag mong hintayin na makita sa balita na XRP is up by 50% bago ka mag-decide kung ano ang gagawin mo. Ang prediction po ni Bird dito ay isang paalala na ang volatility ay laging nakatago sa ilalim ng surface. Hanggang saan naman ang pwedeng marating ni XRP kapag nabasag na ang resistance? Yan. Balikan natin ang chart. Ang chart ni Bird ay nagpapakita ng isang malaking arrow na nakaturo sa area ng $3.80. Ito po yan. Yan. Kulay green na pataas na arrow. Ito ang target kung sakaling magtagumpay sa XRP na pasagin ang long-term descending trend line dito. Kaya mula po $1.09 patungong $3.80 ay hindi po ito biro. Ito ay isang massive move na magbibigay po ng malaking kumpirmasyon sa mga holders na ang bearish na cycle ay tuluyan na pong natapos. Ngayon sa aking opinion, ang $3.80 ay isa pong napaka-ambisyosong target. Pero kung pagbabasihan natin ang history ng XRP, alam nating kaya nitong gumawa ng mga ganitong galaw. Ang importante rito ay ang conviction. Kapag nabasag po ang resistance, ang susunod na hihintayin natin ay ang retest. Pero ayon po sa pananaw ni Bird, maaaring hindi na tayo bigyan ng pagkakataon para sa retest. Ang bilis ng galaw ay ang magiging defining feature ng breakout na ito. Kaya sa aking pananaw, ang $3.80 ay hindi lang isang number. Ito ang simbolo ng validation. Kapag sa XRP ay nakabalik na sa price level na ito, ang narrative sa buong crypto market ay mababago. Ang mga institution na ngayon ay nag-aalinlangan at ito ay mapipilitan ng pumasok. Ang ganitong klaseng momentum ay hindi po kayang pigilan ng kahit anong retail resistance. Ang susi ay manatiling nakatutok sa trend line. Hanggat hindi natin nakikita ang decisive break, manatili pong maingat. Pero kapag nangyari na, alam na natin kung ano ang susunod na kabanata. Ngayon, may sapat na ba tayong signal para sabihing magsisimula na ang malaking galaw? Sa bawat paglipas ng araw, ang distansya po sa pagitan ng support at resistance ay paliit na ng paliit. Ang technical structure ng XRP ay nagiging napaka-tight. Sa ganitong setup, ang anumang direksyon na pipiliin ng presyo ay magiging malakas. Pero sa nakikita natin sa market ngayon, tila ang sentiment ay pabor sa isang upward move. Ang matagal na pag-consolidate ay nag-aalis na rin ng mga weak hands o yung mga traders na hindi kayang tiisin ang matagal na paghihintay. Sa aking opinion, ang tightening po ng structure ay isang double-edged sword.
Totoo na ang breakout ay magiging explosive. Sasabog po yan. Pero kailangan din nating aminin na ang false breakout ay isa ring malaking risk. Maraming beses na tayo nakakita na ang presyo ay lumampas ng kaunti sa trend line. Tapos ay biglang babagsak ulit. Kaya ang masasabi ko po ay huwag pong magpadala sa excitement. Ang decisive move ang ating hanapin. Yung tipo ng candle na magsasara ng mataas at malinaw sa itaas ng trendline. Ang ganitong klaseng signal ang magbibigay po sa atin ng confidence na hindi ito isang trap. Ang mga analyst gaya po ni Bird ay nagbibigay po ng tamang direksyon. Pero tayo pa rin ang may hawak ng risk management sa ating mga trade. Sa puntong ito, ang pinakamagandang gawin ay obserbahan po ang volume. Kapag nakita ninyo ang biglang pagtaas ng volume kasabay ng pagbasag sa trendline, iyon na ang kumpirmasyon na kailangan natin. At ayan, sa kabuuan, ang prediction po ni Bird tungkol sa God Candle ay hindi lang basta hype. Ito ay nakabase sa realidad ng market structure na nakikita po natin sa ating mga chart ngayon. Ang 18 months na buwan ng sideways nito, yan, ang kanyang sideways movement ay isa pong matinding pagsubok. Pero maaaring ito na ang huling yugto bago ang isang malaking pagbabago. Ang descending trend line dito ang ating sentro ng atensyon. Kapag ito ay nagbigay daan, ang potensyal para sa mabilis na pag-akyat patungong $3.80 ay nasa harapan na natin. Ang market ay lagi pong nagbabago. Sa XRP, bilang isang asset na may malakas na pundasyon, ay naghihintay lang ng tamang timing. Kaya ang masasabi ko po ay manatiling disiplinado, huwag magpadala sa takot o FOMO at laging sundan ang data. Ang breakout ay maaaring dumating anumang oras at ang tanging paraan para maging handa ay ang pananatiling alerto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.